Part 25. Bagay sa kanya ang eyeglasses, ang halma at disenyo ay tamang-tama sa kanyang mukha. The eyeglasses even highlighted the sharp lines of his jaw and the depth in his eyes. Nakatali ang buhok niya sa half ponytail, pero may ilang strands na nakatakas at nahulog sa gilid ng mukha niya. Those loose strands gave him an effortlessly cool vibe, making him look naturally attractive. Parang hindi na niya kailangang mag-effort para magmukhang gwapo dahil kahit sa simpleng ginagawa niya ay nakakadagdag pa nga ito ng kagwapuhan. Bawat galaw niya mula sa simpleng pag-inom ng kape hanggang sa mabilis na pagtipa ng mga daliri niya sa keyboard ay may dalang tahimik na kumpiyansa. The combination of his serious expression, the eyeglasses that made him look both smart and mysterious, and that messy yet perfect half ponytail made it impossible not to notice kung gaano siya kagwapo. Napakurap-kurap si Belinda at natigil ang pagtitig kay Van nang marinig ang malakas na pagtikim ni Leah. Napasimangot si Belinda nang makita ang malisyosong ngiti ni Leah, parang alam nito kung ano ang tumatakbo sa isip ni Belinda. At ang tingin ni Belinda ay para bang sinasabi na ni Leah gamit ang tingin ang salitang, "Ang gwapo, no?" Kaya naman, hindi na napigilan ni Belinda ang mapasimangot at mamula ang mukha. "Good morning, Belinda. Mukhang busog ka na, sabi ni Leah na may nakakalokong ngiti sa labi. And this time, ramdam na ni Belinda na nakatingin sa kanya si Van. "Busog? You done eating?" Van immediately asked after hearing what Leah said. Plano pa nga niyang tanungin kung anong agahan ang gusto niya para siya na mismo ang magluto, but then, he heard that from Leah na busog na raw si Belinda. Hindi naman maiwasan Belinda ang mapakurap-kurap nang biglang marinig niyang magsalita si Van gayong busy nga ito sa laptop niya. Nagkatinginan si Leah at Belinda. Natawa si Leah habang si Belinda ay hindi na lang pinansin si Van. "May maitutulong ba ako rito?" Belinda asked and immediately approached the apron hanging at the side para sana kunin ang nag-iisang apron na natira roon. But before she could take one, someone else got there first. Kumunat ang noo ni Belinda when she saw him putting on the apron sa mismong katawan niya. "What are you doing?" Tanong ni Belinda gayong malinaw naman sa kanya na sinusuot nito ang apron. "Nagsusuot ng apron," Van said at hindi tuloy alam ni Belinda kung natatawa o ano siya sa narinig. Alam niya syempre, pero ang hindi niya alam kung bakit saka lang niya kunuha at sinuot ang apron ngayong dumating siya at plano niyang kunin iyon. "What do you want for breakfast?" Si Van nang maisuot na ang apron. "What?" Iritang tanong ni Belinda. "I am asking what you want for breakfast. You're doing something on your laptop, right? Bakit hindi na lang yun ang pagkaabalahan mo? Tanggalin mo ang apron, gagamitin ko yan para matulungan si Leah sa pagluluto." Sarkastiko noong una, pero sa huling mga salita, naging seryoso si Belinda. Leah couldn't help but smile as she watched them talk. Hindi alam ni Leah kung anong mararamdaman, mag-aalala ba na baka tuluyang mag-away si Belinda at Van sa harapan nila, o kaya maging masaya dahil sa nakikita niyang interaction ng dalawa. "Masaya ka, natutuwa ka na napagtitripan mo si Van. Ang sama mo," Warren whispered. Napairap si Leah. Para namang hindi mo siya pinagtitripan. "I heard you liar. You told him na gwapo ang asawa ng kaibigan ko at sobrang yaman, na mas mayaman pa kay Van. Really? You'll make Van overthink more. Mas masama ka kaya, at least ako rito tawa-tawa lang, ikaw. Ginagatungan mo pa, Warren just laughed after hearing that. Ang sarap din kasing asarin ng gago. Bulong pa ulit ni Warren. "Ano ba? Can you stop coming closer to me?" Belinda complained as Van approached her. "Hindi ako lumalapit sayo. Pupunta ako sa lababo, nakaharang ka sa daan kaya talagang lalapit ako sayo para tumabi ka," Van said with a smile, noticing that Belinda's face had turned red with irritation. Van couldn't help but grin even more seeing her na naiinis. Alam kasi ni Van na kung hindi niya iinisin si Belinda ay hindi niya makukuha ang atensyon nito. He looked like attention seeker, pero wala siyang pakialam. "You know what? Just give me that apron and focus on what you're doing. Bakit ba ang kulit mo? Bumalik na nga sa ginagawa mo." Belinda said and tried to take the apron from Van, but she stopped short of getting too close or touching him. "Suck. Never mind," Belinda rolled her eyes, giving up on the apron.
I can cook without an apron, bulong na lang ni Belinda habang namumutawi pa rin ang inis. Anong luto ito? Belinda asked, referring to the sliced bangus on the table. Paipretuhin yan, Leah said and glanced at Van na sobrang lalim ang pinakawalan na buntong hininga. Ako na ang magpaiprito nito, Belinda said seriously, kinuha nito ang bangus at nilapag sa tabi ng kalan para maluto na. May magic sarap na rin kasi yun kaya ready na talagang prito na lang. Ayos lang. Kami na ang magluluto niyan, Leah started to say, pero natigilan siya at sa huli ay hinayaan na lang si Belinda lalo na dahil sa nakita na niya ang kawali at pati ang mantika ay kinuha na niya ron. Mabilis na uminit ang kawali at agad na nilagyan ni Belinda ng mantika. Nang uminit na rin ang mantika, agad na inilagay ni Belinda ang bangus. Pero dahil bangus iyon, talagang tumatalsak ang mantika kaya nagtalsikan ito sa paligid. Napapikit si Belinda nang matalsikan siya, pero dahil sa sanay naman na siya at hindi naman bago sa kanya ang pagluluto ay hindi niya iyon inalintana. Belinda was wearing a white t-shirt, kaya kitang-kita ang basa na galing sa mantika. Van sighed heavily at agad na hinilot ang sentido. Sunod ay lumapit siya kay Belinda at agad na inagaw sa kanya ang food tung kahit na alam niyang mabubukyawan na naman siya ni Belinda. Ano ba? Belinda angrily said as Van took the tung from her. But Van, focused, just grabbed another fish to place in the pan while Belinda stood beside him, her brows furrowed in anger at his interference. Tama si Van nang marinig na ang galit na bulyo ni Belinda, but then, he didn't let that sit there, Belinda, Van said seriously. Inis na napadaing si Belinda. Ano ba kasing problema mo? Kanina naman busy ka sa laptop mo at nakaupo ka lang doon, tapos ngayon, binibwisit mo ako. Belinda didn't want to say those words, but she couldn't hold back her frustration and anger anymore. She was trying to distance herself from Van, but he was still there, doing all this. Kaya talagang hindi niya mapigilan ang sobrang mairita. Tumigil na nga kayong dalawa. Maupo na lang kayong dalawa, at kami na riyan. Baka mamaya, magbatuhan na kayo ng mga pinggan, mawala pa lahat ng naipundar ko rito, Leah said jokingly. But since Belinda and Van were too serious, Leah could only massage her neck in exasperation. Hindi kita binubwisit. I just want to cook for you, kaya nga tinatanong kita kung anong gusto mo, hindi ba? Van said, frowning. Binalingan ni Van ang niluluto at hindi maalis ang kunot na noo niya roon. Bakit kasi gusto mo akong lutuan? Nagpapansin ka? O baka you're just doing this para bumawi sa lahat ng ginawa mo years ago? Well, don't worry. Nakalimutan ko na lahat ng nangyari at hindi ko kailangan ng pagbawi mo. Ang gusto ko, umiwas ka dahil umiiwas ako. I don't want to have an interaction with you again, so can you just? Sa haba ng sinabi ni Belinda, natigilan siya nang tignan siya ni Van ng sobrang sama. Bakit ayaw mong magkaroon ng interaction sa akin? Van asked, making Belinda stop a little bit, pero nakapagsalita pa rin naman. Malamang dahil ayaw kong makausap ang manlolokong tulad mo. Yutal na ani ni Belinda, pero umawang ang labi niya nang makitang ngumisi si Van na parang may pumasok sa isip nito. Ano namang nginangisi-ngisi mo? Nababaliw ka na ba? Belinda said, tinalikuran ang sarili at lumapit pa kay Van, but then, she stopped and didn't know what to do nang yumuko si Van at nilapit ang mukha sa mukha ni Belinda. I know it, you still love me. You still have feelings for me. Biglang confident na sambit ni Van na talaga namang nagpasinghap kay Leah at Warren, na tahimik lang na nakikinig sa kanilang pagtatalo. Nang matauhan si Belinda sa narinig niya mula kay Van, natawa ito. Narinig niyo iyon? Gago pala siya, mahal ko pa raw. Ano siya gold? Natatawang sambit pa ni Belinda at halos hawakan pa ang tiyan sa sobrang pagtawa. Hawak ang mukha at gilid ng mata dahil sa halos maiyak na siya sa pagtawa, alang-inang natawa na lang si Leah para samahan ang kaibigan, pero ilang sandali lang ay napahilot na siya sa sentido dahil para yatang mas maaga siyang tatanda sa dalawang nasa harap niya. So you moved on. Si Van na ngayon ay nakangisi pa rin. Hindi agad nakapagsalita si Belinda dahil sa kakatawa, pero nang tuluyang makabawi, inirapan niyang ulit si Van. Of course. Anong akala mo sa akin? Tanga, hello, hindi na kita mahal.
5 taon na ang nakalipas, Van. Come on, I am already moved on. May asawa't anak na nga ako, kaya ano namang pumasok sa isip mo para isiping hindi pa ako nakamove on sa iyo? Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Ganyan ba ang mga manloloko? Mga Philangero, hindi porket tanga ako noon sa'yo ay tanga pa rin ako hanggang ngayon sa'yo. Kaya, pwede ba? Sambit ni Belinda habang umiiling at sunod ay kinuha ng paderag ang food tung para baliktarin ang bangus na piniprito nila. Nawala ang ngisi ni Van sa narinig na sinabi ni Belinda tungkol sa pagkakaroon niya ng asawa at anak, pero hindi pa rin siya tumigil at pinatapos muna si Belinda sa ginagawa. Pagkatapos ibaliktad ni Belinda ang lahat ng bangus, masungit niyang hinarap ulit si Van. Makinig ka, I am already moved on. Hindi ko alam kung bakit bigla mong sasabihin ang bagay na iyan, pero gusto ko lang sabihin na wala na akong nararamdaman sa iyo. Naging seryoso si Belinda nang sabihin iyon. Pinanood ni Belinda ang pagtango ni Van, pero kitang-kita rin ni Belinda na para itong hindi naniniwala kaya gusto niya na lang murahin si Van ng sobra ngayon. She really so thankful na wala pa rin ang mga pinsan niya at mukhang tulog na tulog pa rin, kung hindi ay baka madatnan silang nagtatalo ni Van. I said, I am already moved on. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Masyado naman kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Galit na ani ni Belinda na nagpabalik ng ngisi ni Van. Fine, if that is what you are going to say, fine, Leon sinabi mo, Labas sa ilong na ani ni Van. Napasinghap si Belinda sa sinabi nito at talagang hindi naniniwala si Van sa sinabi ni Belinda. Bakit ba ayaw mong maniwala? Namumula na si Belinda sa galit. Ang gusto lang niya ay mapaniwala si Van na naka-move on na siya at ayaw niyang magmukhang tanga dahil lang sa pinaniniwalaan nitong hindi pa siya nakamove gayong 5 taon na ang nakalipas. Well, think about it. Pauna ni Van at talagang kahit anong pigil niya sa pagpipigil ng ngiti ay hindi nito magawa. Think about what? Hindi ko na kailangang mag-isip kasi sigurado na akong nakamove na ako sa'yo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Van sa pagpipigil na hilahin si Belinda para yakapin. You want me to stay away from you at palagi mong pinapasok ang nangyari sa nakaraan, gayong sinasabi mong nakalimutan mo na. You are smart and I know you know what I mean, Belinda. Naging malumanay na sambit ni Van habang titig na titig kay Belinda. Bumaba ang tingin ulit ni Van sa labi ni Belinda kaya napaiwas siya at napatayo ng matuwid. He looks at the fish they are cooking. Siya naman ang kumuha ng food tong na kinuha rin ni Belinda sa kanya para siya naman ang tumingin kung luto na ang bangus. If you really moved on at nakalimutan na ang nangyari noon, hindi mo palaging sinusumbat kung gaano ako kagago noon dahil sa naloko kita. If you are really moved on, you let us be close. After all, your family is also my family kaya wala lang magagawa dahil makakasama at makakasama mo ako. Van said at medyo hinarang ang sarili kay Belinda para hindi matalsikan si Belinda ng mantika nang maglagay na siya ng bagong bangus sa kawali. Nagkatinginan si Leah at Warren nang marinig iyon. They continued what they were doing and tried to leave the two alone, pero dahil sa narinig mula kay Van, hindi nila mapigilan ang magtinginan at mapasulyap kay Van. Leah saw how Belinda stopped and stared at Van's back. Are you challenging me? Seryosong tanong ni Belinda. Kung iyon ang dating sayo, then yes. Sagot ni Van nang hindi tinitignan si Belinda. If you really move on, hayaan mo akong lumapit sayo. Dugtong pa ni Van. Napapikit si Belinda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Belinda at gamit ang daliri ay sinukli ang buhok. Fine. Kung yan ang batayan mo para maniwala kang nakamove on na ako, edi fine. Hahayaan kitang lumapit sa akin and I will not going to bring up the past. Happy. Humigpit ang hawak ni Van sa food tung sa kahinarap si Belinda. That's good, then. Van said. Namayani ang sobrang tahimik pagkatapos nun. Pati si Leah at Warren ay tahimik din dahil pakiramdam nila ay parehong malalim na ang nasa isip ng dalawa. They almost done with what they were doing nang tumunog ang phone ni Belinda na ibinaba niya kanina sa lamesa. Mabilis at excited na lumapit si Belinda sa phone niya dahil alam niyang galing sa yaya ni Davia ang tawag. Pagtingin niya sa screen, hindi na napigilan ni Belinda ang ngumiti at agad na sinagot iyon. Yes, baby.
Belinda said as she put her phone to her ear at boses agad ng kanyang anak ang narinig. Dahil sa gusto niyang makausap ang anak ng maayos, agad na siyang lumabas doon habang nasa labi pa rin ang malapad ng ngiti. Habang si Van naman ay napatitig na lang sa niluluto niya dahil nasaksihan niya ang ngiti at excitement ni Belinda dahil lang sa tawag na iyon. Hoy, iyang niluluto mo. Si Warren nang makita ang pagkatulala ni Van. Van looked at Warren at napaismid. Baby, Leon ba tawagan nila ng asawa niya? Ang badoy. Hindi napigilan ni Van ang sabihin iyon bago tuluyang pinagpatuloy ang niluluto. Si Leah naman ay napatikip sa labi dahil sa hindi nito napigilan ang pagtawa dahil akala ni Van ay asawa ni Belinda ang tumawag, dahil si Leah alam na walang asawa si Belinda, at syempre alam din niyang si Davia, ang anak ni Belinda at Van. Sa maghapong iyon, busy ang lahat sa usapang kasal ni Leah at Warren. The family planned everything, and it was smooth. Napag-usapan na nila ang lahat kabilang na ang date ng kasal kung iyong nasa invitation na ba talaga o baka pwedeng iurong ng kaunti para mas maging maayos at mapaghandaan ang lahat. I'm happy na walang sinabing kastriktuhan si Mommy para sa kasal ni Kuya. Aba kung sumabat siya at pinakita niya kung gaano siya ka-istrikto ay paniguradong hindi matatapos ang usapan, sabi ni Gray, na nakaupo lang sa tabi ni Valerie. Gumabi na ng tuluyang magsama-sama ulit ang magpipinsan at nagtipon sa balcony. Nandoon na ang lahat maliban kina Warren, Leah, at Van. Si Warren at Leah ay nasa kusina kanina habang si Van naman ay nausap ni Edie. They talked at mukhang seryosong-seryoso ang naging udapan ni Van at Edie kaya walang nagtangkang lumapit at sabihan si Van na pumunta sa balcony. Mukhang pasado naman si Leah kay tita kaya everything will be fine. Napansin niyo ba? Halos magkaparehas ng taste si Leah at tita kaya siguro hindi na nagsalita pa si tita at hinayaan na lang na si Leah ang magdesisyon da lahat. And that's really good. God, I'm excited for our gown, sabi ni Faye, nakitang-kita ang excitement. Ilang sandali pa, tuluyang dumating ang tatlo, may dalang wine at pagkain. Si Leah ay may hawak na pagkain habang sina Warren at Van ay parehong puno ang kamay ng wine. Hindi lang dalawang wine ang dala ng dalawa kung hindi halos 7 wine iyon. Yan ang kanina ko pang hinihintay, ani Julius at agad tumayo para kunin kay Leah ang hawak nito upang siya na ang maglapag sa mesa. What the hell? Seriously? Ang tatapang na naman na wine ang kinuha nyo, ano to? Paunahang matamba, Valerie asked habang umiiling, pero natatawa naman. Eddie goods para lahat tayo may hangover bukas. Si Zoren habang natatawa na rin. Sana ikaw lang. Si Yuhan naman na ikinanguwi ni Zoren. Gago, dapat tayong lahat para happy lahat. Sambit din naman ni Zoren at sa huli ay natawa na lang ulit. Tumingin si Belinda sa mga pagkain at agad kumuha roon. Belinda really didn't plan to drink tonight kaya papapak na lang siguro siya ng mga pagkain. Gusto na niyang matulog at magpahinga, pero dahil hinihintay pa rin niya ang tawag mula sa yaya ni Davia, mananatili muna siya roon. Bukas, pasyal tayo para naman hindi kayo may boring dito, sabi ni Leah at agad umupo. Sumunod na naupo si Warren sa tabi ni Leah. Umayos si Belinda sa pagkakaupo nang maupo si Van sa tabi niya, dahil iyon na lang ang bakante. Well, hindi naman kami naboboard, but it's really a good idea. Mamaya pa lang ay magre-research na ako ng mga pwede nating puntahan para bukas, tuloy-tuloy na ang pamamasyal, sabi ni Zyra na mukhang na-excite sa narinig. Pero may nadaanan kami. Dumaan kasi si Julius sa anong daan ba iyon, Julius? Sabangan. I'm not sure, pero maganda roon na pwedeng liguan. Sabangan ba ang tawag doon? Nakalimutan ko na, sabi ni Kay na tila alanganin sa pangalan ng lugar. Oh, tama, that's Sabangan. Nadaanan nyo rin siguro ang sikat na hotel dito, iyong Vitales. Maganda doon, pero mas maganda kapag gabi. But if you want to go there even in the morning, okay lang din naman dahil maganda pa rin naman ang view at tiyak na mag-enjoy kayo roon. Belinda tried to act normal, hinayaan na lang niyang maupo si Van sa tabi niya. Plano pa nga niyang sumabay sa usapan ni Leah, pero napasulyap siya kay Van nang may ibulong ito. Can I drink? Bulong ni Van. Hindi agad nakapagsalita si Belinda dahil pakiramdam niya mali ang pagkakarinig niya. Hindi rin siya siguro kung para sa kanya ba ang tanong na iyon,
pero nang makitang nakatingin si Van sa kanya ay napakurap-kurap na lang siya. Bakit ka nagpapalam sa akin? Tanong niya sa huli. Van sighed at saka umiwas ng tingin. Wala na siyang sinabi pagkatapos noon at nanatiling tahimik. Hindi ka iinom, Belinda? Tanong ni Zoren nang mapansin niyang hindi umiinom si Belinda. He asked, and after that, he took a drink from his glass. Next time na lang ako iinom ulit. Baka mamaya ma-trigger na naman ang insomnia ko, dahil halos madalas na akong uminom ngayong buwan, sabi ni Belinda, na ikinatango ng iba. Hindi na siya pinilit pa. Belinda looked at her phone when it vibrated. Van, who was silently sitting next to her, glanced at her phone. Hindi niya makita kung anong ginagawa ni Belinda dahil mahina ang brightness at may screen si Belinda na gamit para sa privacy. Van saw how Belinda smiled, which made him shift his focus to his own phone. Inangat niya iyon at binuksan ang gallery. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga litrato nila ni Belinda. Napanguso siya dahil iyon na lang ang kaya niyang gawin ngayon, ang balikan ng mga larawan nilang dalawa. Kahit na nakatuon si Belinda sa phone niya dahil may sinend ang yaya ni Davia na picture ng bata, hindi niya napigilan ang mapatingin sa phone ni Van nang iangat niya ito. Kumunat ang noo niya at tumagal ang tingin niya roon. She didn't want to assume things, but she couldn't help it when the phone Van was using looked familiar. 5 years ago, it was the latest model, pero dahil lumipas na ang 5 taon, Belinda was sure it wasn't anymore. Belinda looked at her phone again, pero bumabalik ang tingin niya sa phone ni Van. Hindi niya makita kung anong ginagawa niya roon, pero ang naiisip lang ni Belinda ay kung iyon ba ang phone na ginamit nila noon sa Paris. Ano ba yan? Hoy, stop using your phone. At anong nginingiti mo riyan? Nag-text ba ang asawa mo? It's your turn. Sambit ni Julius kay Van habang inaabot ang wine sa kanya. Napaangat ang tingin ni Belinda sa mukha ni Van at nakita niyang nginitian ito ni Van, bagamat agad na nawala ang ngiti dahil sa sinabi ni Julius. Gago, sabi ni Van habang kinukuha ang wine. Kinuha niya ang baso at agad na nilagyan ito. Dahil mukhang kinikilig ka dyan sa text ng asawa mo, shot puno ang gawin mo. Agad na inagaw ni Julius ang wine at siya na ang naglagay sa baso ni Van ng sobrang dami. What the frivake? Natatawang ani ni Van habang nakatingin sa baso niya. Gago ka, Julius. Huwag mong lasingin yan, baka kung anong gawin kapag nalasing mamaya, biglang sabi ni Warren. Bakit? Ano bang pwede niyang gawin kapag lasing siya? Wala naman. Tayo-tayo lang naman kasama niya. At saka maganda nga iyon, makikita natin kung ano ang kayang gawin ng lasing na Van. Sa lahat ng inuman noon, palaging ako yung unang tamba, natatawang sabi ni Julius. Natawa na rin si Van sa sinabi ni Julius bago niya ininom ang laman ng baso niya. Julius, sambit na lang ni Van pagkatapos niyang maubos ang inumin. All Belinda could do after that was to just look at her phone again. It's been almost 2 hours simula noong nagsimula silang uminom. Nagpakuha na nga si Leah ng videoke dahil nagkakasiyahan na ang lahat kahit gabi na, at nang medyo nagtagal, tuluyan nang nagsayawan ang mga lalaki dahil harap ng videoke habang kumakanta. Kung katawan ko lang ang habol mo. Belinda and all the girls couldn't help but laugh nang kumanta si Julius at gumiling-hiling pa. Gago, ang sagwa, para kang pukpok na lalaki. Natatawang sabi ni Valerie, pero mas lalo pang napuno ng tawanan ng pati sina Yuhan at Zoren ay sumayaw na rin dahil sa kalasinggan. Grabe, nakakahiya kayo. Mga Francisco ba talaga kayo? Sabi ni Gray habang nakaangat ang phone niya para i-video ang lahat pero natatawa naman din. Nang makita ni Julius ang phone ni Gray na nakatutok sa kanya, lumapit pa siya roon at mas giniling pa ng sobra habang kumakanta. Mas lalong napahalakhak si Belinda at halos maiyak na siya sa kakatawa lalo na noong inagaw ni Zoren ang mic kay Julius at siya naman ang kumanta habang si Julius ay mukha ng macho dancer sa kakagiling. Van is also drunk, pero nanatili siyang nakaupo sa tabi ni Belinda, tinatitigan ito dahil sa pagtawa. Van doesn't care if someone notices how he looks at Belinda right now, he really likes the view. Nakasandal ang buong katawan ni Van sa inuupuan niya habang nakatitig kay Belinda, na may hawak na chichirya. Belinda is laughing, and to Van, that was the best view for him, ang makitang tumatawa ang babaeng mahal niya.
Van looked at Belinda's phone nang tumunog ito. Agad niyang binaba ang tingin niya roon, pero kinuha agad ni Belinda ang phone at tumayo. Without even saying a word, Belinda left to answer the call. Just like that morning when Van saw how Belinda excitedly smiled dahil sa isang tawag, it made Van's chest tighten again dahil kitang-kita niya ulit ang excitement at saya dahil lang sa tawag na iyon. Van remained seated kahit na ang isip niya ay nasa kay Belinda na umalis at sagutin ang tawag. Almost 30 minutes nang hindi bumabalik si Belinda, kaya hindi na napigilan ni Van ang tumayo para sundan siya kung saan siya pumunta. "Oh, you don't miss me," narinig ni Van na sinabi ni Belinda nang makita niya itong nasa kusina. Rinig na rinig ni Van ang pagtatampo sa boses ni Belinda. Ilang sandali pa ay natawa si Belinda. "Really? Ipakita mo sa akin kapag nakauwi ako." Van entered the kitchen, making Belinda stop from laughing. Tinignan niya si Van at biglang hindi na alam kung paano kakausapin ang anak gayong nakikinig naman ang ama ng kanyang anak. "Mommy, I painted, and Dave said that it looks like a monkey. I hate him for that," narinig ni Van mula sa anak ni Belinda. "I'll be the judge. Kaya kapag nakauwi ako, dapat lang ipakita mo sa akin," sabi ni Belinda. Sinubukang huwag pansinin si Van, na kumuha ng 3-in-1 coffee at tinimpla iyon sa harap niya. "Of course, Mommy," sabi ni Davia. "If you're sleepy, you can go to sleep." Sa huli ay sinabi ni Belinda, dahil alam niyang gabi na rin at medyo mapatagal na rin ang usapan. "I am really sleepy now. I'll make Yaya call you again tomorrow," sabi ni Davia. Nakangiti si Belinda, alam niyang nakatingin na si Van sa kanya, pero dahil sa narinig ni Belinda ang malambing na boses ng anak ay hindi niya talaga maiwasan ang mapangiti. "Okay, baby, good night," malambing na sabi ni Belinda sa anak niya. Napansin niya ang malalim na buntong hininga ni Van, kaya napatitig siya rito. Nakayuko ito at nakatingin sa kape, hindi alam na tinatitigan siya ni Belinda. "Good night. I love you. I love you more," sagot ni Belinda, at napansin niya ang paghigpit ng hawak ni Van sa kutsara nang marinig ang sinabi niyang iyon. After the call ended, tiningnan ni Belinda ang phone niya, saka tumingin kay Van. "That's my daughter," sabi ni Belinda, not knowing why she needed to mention it, gayong hindi naman kailangan na sabihin pa iyon, pero hindi niya mapigil ang sabihin iyon, knowing that Van might be thinking na asawa niya ang kausap niya, kahit wala naman talaga siyang asawa. Napasulyap si Van kay Belinda nang marinig iyon, mukhang nagulat sa sinabi niya at pagsasalita nito. Van expected na aalis agad si Belinda pagkatapos ng tawag na iyon, pero mali siya dahil sa nagsalita pa ito. "Balik na ako roon," hindi natuloy ni Belinda ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Van. "Van wants Belinda to stay and he wants to try this time. Akala ko ba hahayaan mo na akong lumapit sa'yo? Bakit ngayon gusto mo nang umalis ulit?" Tanong ni Van, pinigilan si Belinda mula sa pag-alis. Napakurap-kurap si Belinda. Wala naman akong gagawin dito saka baka hanapin ako, pwede bang samahan mo ako?" Tanong ni Van sa mahinang boses, habang nakatingin pa rin sa kape niya. Alam ni Van na hindi siya gustong kasama ni Belinda, pero siguro gusto niya lang subukan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Van dahil wala siyang narinig mula kay Belinda. "You can go back there," sabi ni Van without even looking at her again. Pero umangat ang tingin niya kay Belinda at umawang ang labi niya nang makitang naupo si Belinda sa kinauupuan niya kanina. "Naiinis at naiirita pa rin ako sa'yo, pero dahil gusto kong maging civil tayo at matigil na ang palaging pagtatalo natin, fine. Sasamahan kita rito ngayon. At dahil sasamahan kita, ipagtimpla mo ako ng kape," sabi ni Belinda. Sandaling natigilan si Van, pero agad siyang tumayo at nagmamadaling nagtimpla ng kape ni Belinda. Van bit his lip habang nagtitimpla. Nahihilo siya ng kaunti, pero nasa tamang katinuan pa naman siya. Umawang naman ang labi ni Belinda nang makita na talagang sinunod ni Van ang utos niya na ipagtimpla siya ng kape gayong pwede naman iyong tumanggi. "Here," sabi ni Van, iniaabot ang kape sa harap ni Belinda. "Thanks," sabi ni Belinda. Lumapit naman si Van sa upuan sa harap ni Belinda at naupo roon. "Hindi ka na makikipag-inuman sa kanila?" Tanong ni Belinda, dahil rinig na rinig nila ang malakas na tugtog ng videoke at pagkanta ni Zoren.
Umiling si Van. Mas gusto ko rito, sabi ni Van, making Belinda unsure of what to say. Napatango na lang si Belinda at humigop ng kape sa harap niya. Dahil walang nagsalita pagkatapos noon, pareho nilang naramdaman ang awkwardness. They were both suddenly silent. Ang tanging naririnig ay ang videoke. Dahil sa katahimikan, napasulyap ulit si Belinda sa phone ni Van na nakalapag sa mesa. She wanted to ask something, but didn't know how to do so properly, kaya hindi na lang niya itinuloy. How are you? Tanong ni Van bigla, breaking the silence. Hindi pa nakakapagsalita si Belinda, ngunit muling nagsalita si Van. Hindi ko pa iyon natanong sa'yo mula noong umuwi ka, pero sa totoo lang, iyon ang pinakagusto kong itanong kamusta ka na. Tanong ni Van gently, mapungi niyang tinitigan si Belinda. Hindi talaga nagawang magsalita ni Belinda agad lalo na at dahil masyadong seryoso ang pagsambit ni Van sa bawat salitang iyon. Siguro hindi ka maniniwala sa akin kung sabihin ko ngayon na araw-araw sa 5 taon na umalis ka, iniisip ko kung kamusta ka na. You would surely not believe me because I was a gago, na manloloko at walang kwenta, but that's really true, Belinda. Gusto kong malaman ang kalagayan mo araw-araw. Gusto kong malaman kung mabuti ba ang lagay mo. Kung masaya ka ba o iniisip mo pa rin ba ang gagong ako. Napapikit si Van at agad na nagsisi sa lahat ng sinabi. Hindi niya napigilan Vang sarili at nasabi niya ang lahat ng iyon. Ang alak ang nagtulak sa kanya para sabihin ang mga iyon, pero alam din naman niya sa sarili niya na iyon talaga ang gusto niyang itanong. Noong unang nagkita ulit sila, gusto nang itanong ni Van iyon, pero hindi niya magawa dahil talagang natutorp siya kaya imbes na kamustahin ay puros pang-aasar ang una niyang sinabi. I know I have no right to ask that after everything I did at hindi ko sinasabi ang mga to para humingi ng tawad sa'yo at patawin ako. I was hoping that you would come back to me at hindi ituloy ang kasal niyo ni Zai. That year, I was hoping na piliin mo ako, na sabihin mong totoo lahat ng sinabi at pinaramdam mo noong nasa Paris tayo. Araw-araw, winawasak ako dahil umasa ako, kasi mahal na mahal kita ng sobra, pero mula umpisa, plinano mo lang pala. But now, I'm okay, buong lakas at tapang na sambit ni Belinda sa gitna ng pagsasalita ni Van. Belinda stared at Van and smiled at him. Nanghihinang tinignan ni Van ang ngiti sa labi ni Belinda dahil doon pa lang ay nasagot na ang tanong niya. Noong unang taon, hirap na hirap akong bumangon at gusto kong aminin iyon ngayon sa'yo, but someone came into my life, na kinapitan ko ng sobra. Bumaba ang tingin ni Van sa kape niya, iniisip na ang taong iyon ay ang asawa ni Belinda ngayon. I'm really fine now, Van. Maayos na ako. I hope that you and Zai are also okay and happy. But I think you two are really happy. Nakita nga kitang nakangiti sa phone mo. Siguro may text siya sa'yo, hinaluan ni Belinda iyon ng pagtawa, but what she said is really true. Gusto niyang maging okay at maging masaya si Van at Zai because that should be the best thing to happen dahil mag-asawa sila. Hindi nagsalita si Van at tumitig lang ng matagal sa kape niya sa harapan. Unti-unti siyang nilamon ng malalim na pag-iisip. Paano niya sasabihin na nakangiti siya dahil sa mga pictures nilang dalawa ni Belinda ang tinitignan niya sa cellphone niya at hindi siya nakangiti dahil kay Zai. Nothing about his life felt right anymore simula noong araw na iyon, everything was already off dahil nawala sa kanya ang taong gustong-gusto niyang makasama. Paano niya sasabihin na hindi siya masaya? How can Van say that he is not okay and he is not happy with everything happening in his life? That he is living a life that was supposed to bring him happiness, but instead, it left him feeling empty dahil wala ang taong mahal niya sa tabi niya. How could Van say na masaya sana at kumpleto ang buhay niya kung kasama niya ito? I'm happy to talk to you like this. I mean, it feels good na nagawa nating mag-usap ng mahinahon at walang sumisigaw o naiinis. I'm sorry rin dahil sa mga sinabi ko sa'yo sa nakalipas na mga araw. Sorry, I shouldn't say that, Belinda said and smiled again. Tinignan ulit ni Van si Belinda at isang buntong hininga ang pinakawalan niya dahil siya dapat ang humingi ng tawad, hindi si Belinda, but Belinda was really so kind because even everything happened, siya pa ang humingi ng tawad. Oh, nandito lang pala kayong dalawa. Si Gray, halos pagewang-gewang na sa paglalakad.
Doon lang napansin ni Belinda na wala na ang videoke at mukhang pinatay na nila. Sa seryosong pag-uusap nila ay halos hindi na napansin ni Belinda na nakapatay na pala ang videoke. Tapos na kayo? Belinda asked while looking at Gray. Tumango si Gray, pero nakasimangot. Ang killjoy ng mga magulang natin. Pinuntahan kami at pinatigil na dahil gabi na raw at hindi raw tulad ng Manila at ibang bansa dito. May curfew raw. Ang killjoy. Si Gray ay lumapit kay Belinda. Ganoon talaga dahil baka mamaya ay may taga-barangay na napumunta at sumita rito. Gusto mo ng kape? Belinda asked nang maupo si Gray sa tabi niya. Umiling si Gray. Hindi na. Gusto ko lang kayong tignan. Biglang ngumiti si Gray at sa kapal ay patlipat na tinignan si Belinda at Van. Nagkatinginan si Belinda at Van at talagang parehas na naguluhan sa sinabi ni Gray, pero si Van ay agad na nag-iwas ng tingin dahil hindi nito nakayanan na titignan na si Belinda after what they talked. Anong gusto mo kaming tignan? Ayos ka lang ba? Natatawang tanong ni Belinda. Umiling ulit si Gray, pero tumango rin at papikit-pikit na. Gusto ko kayong titigan kasi masaya akong nagkakasundo kayong dalawa. Akala namin kasi mahihirapan kami na ipagkasundo kayong dalawa. You know, Van is still a Francisco for US at ikaw, syempre Francisco, kaya magkapatid kayo. Kaya goods kayo sa akin kasi magkasundo kayo. Gray is really drunk dahil halos ay patong na niya ang noo sa lamesa. Pinatong nga ni Gray ang noo, pero tumingin ulit kay Van at kay Belinda. Alam mo, tung pinsan kong to. Biglang pauna ulit ni Gray. Gray, you're drunk. Ihatid na kita sa kwarto niyo. Mahina hong tanong ni Belinda, pero agad at paulit-ulit na umiling si Gray. I'm fine. Teka lang, magkukwento lang ako. Hindi alam ni Belinda ang gagawin. Gusto niyang ihatid na si Gray sa kwarto dahil kitang-kita na nga nalasing na ito at baka kung ano pa ang masabi, pero ayaw naman niyang pilitin ito kung ayaw pa niyang pumunta sa kwarto. When she was introduced to US, she was too distant. Alam mo yung dinidistansya niya ang sarili niya sa amin. Ganoon iyon. Matagal bago namin nagawang makuha ang loob ng pinsan namin to. Paano? Palaging umiiyak, palaging tulala, at palaging tahimik. Napasinghap si Belinda. Gray, when her grandmother died, sinolo niya rin ang lahat ng nararamdaman niya. Hindi siya nagsasabi, kaya halos lahat kami, gusto siyang maging masaya, Kaya kung may kilala kang mananakit sa pinsan namin, sabihin mo sa amin, Susuntukan namin. At syempre, suntukin mo rin kasi kapatid ka niya. Biglang natawa si Gray sa huling sinabi niya at sunod ay napadaing. Napalunok si Belinda at halos hindi matignan si Van. Umiikot ang paningin ko. Gusto ko na matulog. Biglang ani ni Gray at sa kasunod ay huminga ng malalim. Ihatid mo ako sa kwarto, please. Agad na tumango si Belinda kaya napangiti ng malaki si Gray. Mauna na kami, Belinda said without looking at Van. Okay, good night. Iyon ang huling sinabi ni Van kahit na halos bumabara na ang lalamunan niya sa mga narinig. Kinabukasan, sobrang excited na ang lahat sa pamamasyal na sinabi ni Leah kagabi. Sa sobrang excitement, kahit na may hangover pa ang karamihan at talagang masakit ang ulo, maaga pa rin silang nagising para mag-agahan at para magpaalam sa plano nila ngayong araw. Belinda looked around habang nagsisimula ng kumain ang lahat sa mahabang lamesa na pinahanda ni Leah para sa agahang iyon. Lahat ay naroon kasama ang kanilang mga magulang, pero hindi mapigilan ni Belinda ang maghanap at ilibot ang tingin sa paligid ng mapagtanto niyang wala si Van doon. Kumunat ang noo niya dahil talagang wala pa si Van doon. You okay? Tanong ni Valeria, na nakaupo sa tabi ni Belinda at napansin ang paglingga-lingga ni Belinda sa paligid. Pati tuloy si Valeria ay napatingin-tingin na sa paligid. Oo naman. Ayos lang ako, sagot ni Belinda, sabay tingin sa mga pagkain. She sighed and started getting food para ilagay sa kanyang pinggan at para makakain na rin. Baka tulog pa. Iyon ang nasa isip ni Belinda, kaya hindi na niya gaanong pinansin na wala roon si Van. Mag-iingat kayo kung ganon. Yung pagdadrive mo, Julius, ayusin mo, sabi ni Edie sa lahat ng banggitin ng mga magpipinsan ang plano nilang mamasyal ngayong araw, pero mariin namang sambit ni Edie ang huli kay Julius. Si Tito talaga, walang bilib sa akin. Of course, mag-iingat ako.
Mag-iingat ako ng sobra-sobra. Ayokong multuhin ako ng mga pinsan ko kapag namatay sila dahil sa akin. Takot pa naman ako sa multo, biro ni Julius, na ikinatawa ng lahat. Dahil alam na ng mga nakatatanda na aalis sila para mamasyal, matapos kumain ay nag-ayos na ang lahat. Nagsipuntahan na ang lahat sa kwarto para magbuhis at maligo. Ganda, si Gray nang makita si Belinda na lumabas sa kwarto na nakabihis na. Lumabas si Belinda suot ang isang simpleng damit na sobrang bagay sa kanya dahil wala siyang gaanong kolorete sa mukha at hindi rin siya nagsusuot ng mga alahas. Isang puting overshirt ang suot niya, sa sobrang oversize nito, lumaylay na ang isang bahagi sa balikat niya, na para bang design talaga ng shirt. Sa pang-ibaba naman, nagsuot siya ng shorts hindi masyadong maikli, pero tamang-tama lang para kay Belinda. At tama ang sinabi ni Gray na maganda si Belinda. Sobrang ganda ni Belinda na kapag may makakakita man sa kanya, hindi ito mag-iisip na may anak na. Okay, kumpleto na tayo. Let's go. Sigaw ni Zoren, kaya napaupo ng maayos si Belinda at tinignan ang loob ng sasakyan. Si Faye ang huling pumasok at pagkatapos noon ay sinabi na iyon ni Zoren. Teka, sabat ni Belinda, kaya natigilan si Zoren sa pagsara ng pinto. Lahat ay napasulyap sa kanya dahil sa biglaan niyang pagsasalita. Nakaupo siya sa likod ng sasakyan, tulad noong una silang bamiyahe, maliban na lang sa tabi ni Warren dahil ngayon ay doon na nakaupo si Leah kahit may nadagdag sa kanila, kitang-kita pa rin ni Belinda kung sino ang wala pa sa sasakyan. Bakit, Belinda? May nakalimutan ka ba? Sabihin mo na, ako na ang kukuha, sabi ni Zoren, na handa nang lumabas ng sasakyan para kunin ang anumang sasabihin ni Belinda na nakalimutan nyo. Wala akong nakalimutan, pero kasi, I think kulang pa tayo. I mean, may kulang pa sa atin, yutal na sambit ni Belinda, na halos hindi matignan si Leah nang tignan siya nito, pero sa huli ay hindi niya mapigil ang sulyapan si Leah. Nakataas na ang kilay ni Leah at may ngisi sa labi niya habang tinitignan si Belinda. Wala pa man lang sinasabi ay nakuha na agad ni Leah kung sino ang tinutukoy niyo kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Binilang ni Zoren ang mga tao sa loob ng sasakyan at sunod ay inulit pa dahil baka nagkamali lang siya. Okay naman. Kumpleto naman tayo. Sinong kulang? Tanong ni Zoren, nakakunot na ang noo dahil sa naguguluhan na. Belinda sighed. Si Van kasi, wala pa. I mean, hindi ba siya sasama? Hangover ba kaya hindi siya sumama? Kagat-labi si Belinda, pilit iniwasan ang magmukhang hinahanap si Van, lalo na't nakikinig si Leah, na siguradong mang-iinis na naman mamaya kung silang dalawa na lang ulit. Nagpatingin ang iba. Oh, sorry, hindi ba namin nasabi? Kuya Van already went back to Manila. Maaga siyang nagising at nagpaalam sa amin. Ang sabi ay babalik na siya sa Manila. Baka pinapauwi na ng asawa niya kaya umuwi na rin, Kay casually said, unaware of the impact her words had on Belinda. Umawang ang labi ni Belinda sa narinig at hindi agad nakapagsalita, pero ginawa naman niya ang lahat para makapagsabi ng salita, para ay pakitang wala lang naman ang narinig niya. Ganun ba? Yutal at halos alang-in ang sambit ni Belinda, pilit nilulunok ang bigat ng nararamdaman. Pagkatapos nun, mariin niyang kinagat ang kanyang labi, halos bumaon ito sa riin ng kanyang pagkagat, pilit kinokontrol ang emosyon na unti-unting umuwasbing sa dibdib niya habang iniisip na umuwi na si Van at umuwi na ito sa asawa niyang si Zai. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam na naman siya ng ganoon, gayong alam naman niyang wala na siyang nararamdaman para kay Van. Gayong alam niyang naka-move on na siya.